Hello mga kabibig! Welcome back sa Limbago YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Naku po, laglaga na talaga ang mga kongresista. Lalo na ang mga membro ng Justice Committee ba? Halata ba, parang hindi nila alam kung ano ang ginagawa ng trabaho. Hindi nila alam kung ano ang mga rule nila ba. O Luistro, ito ang gagawin mo. Redon, ito ang gagawin mo. Para yatang ano ba, ewan natin kabibig, Congressman Jinky Luistro, nilaglag ni si Congressman Redon. Walang hawak na ebidensya kabibig ha. Alam niyo ba kung ano ang hawak ni Redon? Na di umano'y sinasabi na may ill-gotten wealth si BP Sara dahil sa nakita nilang saliin ni BP Sara. Alam mo ba kung ano ang hawak lang ni Luistro? Manifestation lang ni Redon. Hala! Nag-manifest lang si Redon, agad yung grounds for impeachment sa ill-gotten wealth ni BP Sara, may substance na. Nang dahil lang sa manifestation ni Redon na naobserbahan niya na may gap daw, biglang tumaas ang saliin ni BP Sara, nagtatrabaho naman yung tao. Tapos yung asawa may-ari ng law firm. Don't tell me, pichi-pichi lang ang mga kliyente nila. Lakalerken man to si si Redon ba? Sabi ng ilang netizen ba, yan si Redon, it's revenge for the Duterte. Kasi itong si Redon, sa panahon ni Pang Duterte, nataktak to, natanggal to, dahil sa walang ginawa, kundi puro na lang daw, pa-abroad-abroad, walang ginawang trabaho. Kaya, para ng itong ginawa ni Redon sa mga Duterte, revenge. Oh, si Koki nag-revenge? Wadi angay. Eto kabibig ha. Eto kabibig, parang nilaglag ni Congressman Jinky Luistro kung meron ba talagang laman ang utak ni Redon? Meron ba talagang laman ang manifestation? Ang ebidensya nila lang si BP Sara, may mga ill-gotten wealth dahil lang daw sa manifestation ni Redon. Makinig tayo kabibig ha. Allegation na ito, wala nang ultimate facts. At ito rin nga daw po based on speculation and built on conclusion. Ano ho ang hawak ng komite? Ay, na-off yun. Ano daw ang hawak ng komite? Sabi nga ni Luistro, ang hawak nila ay manifestation lang. Clear manifestation. Manifestation ni Redon na si BP Sara may ill-gotten wealth. Redon, are you okay? Okay ka ba dyan, Redon? Diba nakakatawa lang? Ito kabibig ha. Ito kabibig ha. Ito yung ito yung interview ni Ted Filon. Kinig tayo. But before that, grabe si Redon kung ni BP Sara, no? Grabe kung makabanan kay BP Sara. Ramdam na lamban natin ba na meron talaga siyang, galit? Ito kabibig ha. Kanina tinanong si Duterte tungkol sa pagpasabina sa House Committee on Justice sa financial records niya at ng kanyang asawa. Kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga iilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Wala po nga pag-abuso, wala po nga law bending dito. Kundi ito po ay pagpapatupad ng mandato ng proseso po ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Han pong ipaliwanag ng pangalawang Pangulo, ito pong tinatawag nating 50 million wealth yan ha. Sa kanya po nga pag-aari. No? And syempre, pagka hindi po ito naipaliwanag, mula doon po sa kanya po nga mga negosyo, propesyon, at iba pang mga pinagkakakitaan, meron pong prima facie finding na ito po ay unexplained wealth. Wow, unexplained wealth. Kanina tinanong si Duterte. Ito naman ang tawag dito, unexplained wealth daw yon. Manifestation na rin doon. Ito naman ang sagot ni Jinky Luistro. Manifestation ni Congressman Redon Explained wealth ang BP at maging merong mga irregularidad sa kanyang SALN. Well, right now, Manong Ted, no? Ang hawak lang natin ay yung naging manifestation ni Congressman Redon, if you remember,
determination of sufficiency in substance. Oh. The third and the fourth impeachment complaint. Oh. Nevertheless, ayon sa ating mga justice Manifestation lang pala ni Ridon ang hawak nila. Manifestation lang ni Ridon ang hawak ni na Jinky Luistro na nagsasabi na may mga ill-gotten wealth si BP Sara. Oh, di ba? Alerke. Ang claim po ng kampo ni VP Ito, determination of sufficiency in substance. Now, Manong Ted, no? Ang hawak lang natin ay yung naging manifestation ni Congressman Ridon, if you remember, the total in which were shared during the determination of sufficiency in substance of the third and the fourth impeachment complaint. No? Nevertheless, ayon sa ating mga justice members, hindi natin pwede i-expect ang mga complainants to have with them already this bank records considering that they are protected by the bank secrecy. wait. Hindi nyo ano ang complainant. Eh, bakit sila nag-complain about sa sala ni BP Sara kung wala silang ebidensya? Di ba kabibig? Nakakatawa naman to. Bakit nyo isinali yung salin-saliin ni BP Sara kung wala kayong nakuhang ebidensya? Nakakatawa talaga kabibig, no? At para daw makakuha sila ng ebidensya kabibig, ipapasumo ni Jinky Luistro. Oo. Sabi ni Jinky Luistro dito kabibig, nabasa ko lang kabibig ha. The Justice Committee, share ko sa inyo ha. Parang talaga, nakakatawa. Manifestation lang ni Ridon pala ang hawak nila. At para daw na meron silang malaking ebidensya, sabi ni Luistro, the Justice Committee can compel the production of documents by way of subpoena. Ang consequence nito, they can be cited in contempt. That is how it is being addressed in case it will not be obeyed or responded to by bank. Hala? Maari dang ma-cite in contempt ang mga bangko na hindi susunod sa the law benders. That can be questioned in the Supreme Court. Tama. Kahit sa hukay napapa-facepalm. Hi, Caligari. Let's see if you can. How about the 8 million? Anong klase ang House of Representatives natin? Kinasuhan muna ang impeachment bago mangalap ng ebidensya. Matindi. O, tingin kabibig ha. Ano kayang judge ng korte? Ang pwede lang gumawa niyan ay ang senator judges kapag umabot na ito sa Senado. Sara Duterte is not just noise anymore. These are serious allegations na kailangan mong sagutin ng diretso at walang paligoy-ligoy. Paano naman sasagot si BP Sara kung walang hawak na ebidensya itong mga nag-complain sa kanya? O sasagutin ni BP Sara, totoo yan, yung kakatawa. Korte na ba kayo? Only in the Senate can act as a court. Kaya nga sabi ni Jason sa court order muna bago makapaglabas ang bangko ng dokumento ng depositor. Glaring ignorance and stupidity on display, Madam Chair. Tama. Diba? Nakakatawa na si Luistro. Parang pinapakita niya ba na talagang pinoprosigate lang nila si BP Sara ay merong mga ill-gotten wealth. Nakakatawa. Nakakalungkot lang na meron tayong mga lawyer pa naman na mga kongresista pero gusto nilang ipakain sa tao na tama itong mga ginagawa namin, makinig kayo, ito na ang totoo, malalaman na natin na nagnakaw si Sara, di ba? Pero ang sinabi nila, manifestation lang daw ni Ridon na may ill-gotten wealth si BP Sara. Nakatawa naman to, oy. Sabi niya dito, hindi na mahirap VP Sara posibleng mapatalsik na dahil kompleto na ang boto. Wow, Ridon, coming from you. Coming from you. Nako, ewan ko sa'yo, Ridon. Oy, ano bang nakain mo? Di ba? Ano ba nakain ni Ridon? Sabi ni Jason itong gusto kay Kater yung umuusok ang ilon kapag pinag-usapan ng impeachment ng anak ng sumipa sa kanya dahil sa pagiging bulak-bol nito trabaho sa urban poor. Mukhang nakabatak ang bossing Sandro niya ng mga kampin sa pagperma upang maisampa na kaagad ng articles of impeachment sa Senado sa layong patasikin si Sara Duterte bilang vice-presidente.
Di nga ba sabi nila, hindi kailangan pa ang mahabang talakayan sa House Justice Committee kapag nakakuha na sila ng 1/3 na boto. Sige Mr. Travelman, tirahin na ninyo na makapagbigayan na sa House at bahala na kung magaya ulit sa nakaraang impeachment na hindi maaring talakayan sa Senado salig sa itinakda na saligang batas ng Korte Suprema. Ang importante mga sir, madam, ay meron na kayo ng gaya ng dati. Ay, pera-pera rin pala mga kabibi. Di ba? Nakakatawan to si Redon, galit na galit, gustong manaki. O, eto kabibig, hinta dito. Tama na yun, maxi ignorance plus gagawin nilang plataforma para magpasigat, para mambuli, para mag-block propaganda. Mini trial Alam mo yung nagsabi niyan? Sino man ang nagsabi niyan? Sino man nagsabi niyan? Si Luis Yung mini trial, it shows not only her mini ignorance of the procedure, but maxi ignorance. Ano ka ba? Abogado ko Yung, tinan mo ano. Nag-ruling na nga sila, sufficient in form and substance. Pag sinabi mo in substance, ibig sabihin, meron ng reasonable ground para dali mo yan sa plenary at magbotohan na kayo kung itatransmit o hindi. Madalit sabi, tapos na ang trabaho nyo. May rekomendasyon na nga kayo Bakit pa kayo kakaroon ng investigasyon? Bakit? Kasi gusto niyo magkaroon ng plataforma para magpasikat na naman kayo, para iladlad nyo yung mga testigo, sisiraan naman si Inday Sara kahit wala namang kabatay-batayan, yung mga demanda. O yan, maxi ignorance. Yun pala. Very ignorant ba talaga, Attorney Sal? Or Ignoramus talaga, nakakahiya. iba lang talaga yung takbo ng utak nila? Kasama na yon, maxi ignorance plus gagawin nilang plataforma para magpasigat, para mambuli, para mag-block propaganda. Kaya nga dapat i-transmit na nila yan, magbotohan na kayo at pupusta ko, hindi kayo kukuha ng 215 votes gaya ng nakuha nyo noon. Bagsak kayo, bagsak ang bilang nyo, hanggang 100 plus na lang yan. Kaya ito nga si Ronnie Puno ng NUP, nagsalita na, yung mga 42 yun, bagsak man sa 215. Hindi bubuto ng ganun-ganun lang. Marami pa diyang iba, marami ako nakausap na hindi na namin pwedeng isuko. Sumuko na kami the first impeachment kasi wala kaming choice. But this time talagang lalantad na kami. Marami ako nakausap na kongresista. So mas marami pang pwedeng umatas. Maraming babagsak ang bilang kasi dati 215 votes for impeachment. Wala na yan. Mawawala na yan 215 na yan. Pupusta ko sa inyo. Kasi nangyari nung last election, Attorney Sal, it was a political suicide sa maraming politiko, Attorney Sal, when they voted for the impeachment of Vice President Sara Duterte na ginawa namang unconstitutional ng Korte Suprema. And are they willing to make the same decision ngayong papalapit na rin yung 2028 elections, Attorney Sal? Meron pang gagawa niyan. Kasi nga, naglalaro pa sila. 2 years and 2 months to go pa Pwede pang magsip-sip sila sa administrasyon. Pero yung mga iba, hindi na makatagal, hindi na lalantad na raw sila. Oh, there you go, lalantad na. Mas mabuti lumantad na kayo, Kasi alam nyo, ang palagi nyo sinasabi, dahil sa confidential funds ni Bibi Sara, dapat ma-impeach yan. Ay nako, ano bang sabi ng COA? Nakalimutan nyo na ba? O eto, hagutin niya, Recent public statements the Vice President has characteristically been defiant, brief, and politically sharp. How do you think that this relates to the case? Do you think it strengthens the case, or does it drive you to sleepless nights? Of course, the client is always part of the equation when you think about strategy. I think as lawyers, we do that. No? But, they always say the Vice President kasi has been refusing to answer. But I think we also have to clarify that in our legal system, the burden of proof lies with the complainants first, no, to prove that their case is even strong enough na talagang may basihan yung mga nirereklamo nila. Secondly, on the part of confidential funds, sinasabi nila defiant siya. Diretsuhin ko na kasi I guess that's the elephant in the room. The confidential funds, hindi siya nagsasalita. There are rules against public disclosure in terms of confidential intelligence operations. It affects a lot of things. In fact, under RA 3019, pinagbabawal yan. That you cannot just disclose it to unauthorized persons. No? Di ba may criminal may crime that's disclosure of
secrets. Yeah, the disclosure of Confidential secrets. information. And it will So affect it is a the crime. entire intelligence community if you explain these things in Yes, open public. Second, again, another elephant in the room, Mary Grace Piatos, for example. People have been- PIAT. People have been saying, may Mary Grace Piatos, sino ba to, sino ba to? You know, hindi pwedeng dinidiscuss yan in public. That's why just a few weeks ago, may 74-year-old woman, if you've been following the news, na pinatay because she was tagged as an informant. So these are the dangers. Yes. And as lawyers, syempre, we advise her accordingly na yung mga ganyang bagay hindi dapat pinag-uusapan. Pero hindi ba pwedeng ma-address yung issues of confidentiality with, let's say, a motion for an executive session in Congress? In executive session, yan din ang tanong, no? Can you actually go into the detail? Kasi, you know, it will really affect the intelligence community. So these are the things we are prepared to address. For example, if it really goes through the full-blown trial, Yun pala. perhaps we could give an idea on how it works, but in terms of operational detail, medyo delikado yan, no? Because it not only endangers the operations, it also endangers the lives of the agents and the informants. Yan ang isang punto dyan. Hindi naman yata nagkulang si VP in stating that. She has stated that, but Yes, of course, even in Congress. since this is politically charged, if yes, it's, they will always frame it as what they feel will be best, no? And that's Oh, yun pala kabibig. Merong ang chinugi daw na 70 plus na matanda kasi akala nila, ano daw, taga-report, intelligence. Tingnan nyo kabibig ko. Tapos atat na atat kayo sa Mary Grace Piatos. What if yung Mary Grace Piatos isang ina na ang kayang trabaho ay magbibigay ng intel? Diba? O kaya miyembro ng mga kaliwa, nagbibigay ng intel kay na BP Sara. Diba? Ewan ko kayo. Iwan ko sa mga taong, taong mga bugok. O yun lang kabibig ha, para yatang napahiya dito si Redon at saka si Jinky Luistro kasi ang ebidensya na nila is manifestation ni Redon na BP Sara may mga ill-gotten wealth. Wala palang ebidensya yan sa bangko or ma-unlock. Wala. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Later kayo, pati ang pusa nag-react na rin. Ano ba naman yan?